Sa buhay, kailangan din nating mag-take a break. Para naman nakakapag-isip-isip tayo. Gaya na lang sa istoryang ito. Dahil sa lubhang daming iniisip, nagpasya ang dalawang tao na magbakasyon. Dito kaya nila matatagpuan ng isa't isa? At dito kaya nila malalaman kung ano ang tunay na pagmamahal. Halina at samahan niyo po ako muli sa isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo, na pinamagatang Unforgettable Summer with a CEO. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa isang makulay na taginit, sa isang sikat na resort sa tabi ng dagat, dalawang tao ang magkasalubong. Si Eliza, isang freelance photographer na naghahanap ng inspirasyon para sa kanyang susunod na proyekto. At si Nathan, isang matagumpay na CEO na nagpasya na magpahinga sa ilalim ng araw. Sa unang araw ng kanilang bakasyon, naglalakad si Eliza sa dalampasigan na may kamera sa kamay. Sinusubukang kuhaan ng mga larawan ang magagandang tanawin. Natigil siya nang makita ang isang lalaki na tila abala sa pagpapalipad ng drone. Nagtaka siya kung anong klaseng shoot ang ginagawa niya at nagpasya siyang lumapit upang magtanong. "Hi, excuse me," sabi ni Eliza. Tinutok ang kanyang camera sa drone. "Anong klaseng shoot to? Mukhang interesting." Napalingon si Nathan. Medyo nagulat sa paglapit ng estranghero. "Oh, hi. I'm just capturing some aerial shots for a personal project. I find the view here breathtaking." "Ah, I see," sagot ni Eliza habang tinitingnan ang mga larawan na lumalabas sa screen ng drone. "I'm Eliza, by the way. I'm here for some landscape photography. Mukhang magandang resulta ng iyong shoot." "Nice to meet you, Eliza," sabi ni Nathan habang nakangiti. "I'm Nathan. I didn't expect to meet a fellow photographer here. How long have you been working on your photography?" Habang nag-uusap sila, nakatuklas sila ng maraming pagkakapareho sa kanilang mga hilig. Pareho silang nagtatangkang magtuklas sa mga bagong pananaw sa kanilang sining at buhay. Mabilis silang nagkaroon ng koneksyon, kahit na ang kanilang ugnayan ay hindi pa lubos na malinaw. Sa susunod na mga araw, madalas silang nakikita sa paligid ng resort. Si Eliza na abala sa kanyang kamera at si Nathan na abala sa kanyang mga gawain sa laptop o sa mga teleconference. Minsan magkasama silang maglakad sa dalampasigan. Nagkwekwentuhan ng kanilang mga pangarap at nagbabahagi ng mga kwento mula sa kanilang nakaraan. "Anong plano mo pagkatapos ng summer?" tanong ni Eliza isang umaga habang nagkakape sila sa tabing dagat. "Well, actually, I'm planning to expand my business internationally," sagot ni Nathan. "It's a huge step, and I'm both excited and anxious about it." "Wow, that's impressive," sabi ni Eliza. "How do you balance work and personal life? Ako kasi nahihirapan ako mag-prioritize ng oras ko para sa trabaho at sa sarili ko." Good question," sabi ni Nathan. "I guess it's all about finding the right balance and making time for what truly matters. It's easy to get lost in work, but having hobbies and passion outside helps a lot." Eliza's eyes lit up. "Well, tama ka. Gusto ko sana mag-focus sa mga proyekto ko, pero kailangan ko ring matutuhang kung paano maglaan ng oras para sa sarili ko." Sa mga sumusunod na araw, patuloy nilang ginugol ang oras na magkasama. Nagbabahagi ng kanilang mga hilig at pananaw sa buhay. Kahit hindi nila alam kung ano ang magiging susunod na hakbang, pareho silang natutuwa sa kanilang pagiging magkaibigan. Isang gabi habang nasa isang beach bonfire kasama ang iba pang mga bisita ng resort, nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan ng mas malalim. "Eliza, do you ever think about the future?" tanong ni Nathan, nakaupo sa tabi ni Eliza habang nagmamasid sa mga naglalagablab na apoy. "Sometimes," sagot ni Eliza. "I'm not sure where I'll end up."
But I hope it's summer that allows me to keep doing what I love. Ikaw ba, Nathan? Anong pangarap mo sa hinaharap? Well, I hope to continue growing my company and making a positive impact. Sagot ni Nathan. But I also want to make sure that I don't lose sight of the things that make life worth living, like these moments. That's a nice perspective. Sagot ni Elisa. Sometimes, I think I focus too much on the little details and forget to appreciate the bigger picture. As the summer comes to an end, Elisa and Nathan are faced with the reality of their imminent separation. The resort's vibrant atmosphere contrasts sharply with the solemnity of their parting. As the last day of their vacation approached, Departure Day. Sa kanilang huling umaga sa resort, si Elisa at Nathan ay nagkasama sa isang huling brunch. Mas pinipiling magsalita ng mas mababa kaysa sa karaniwan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga emosyon na mahirap ipahayag. Can you believe it's already our last day? Tanong ni Nathan habang tinutusok ang kanyang plato ng pancakes. Time really flew by. Sagot ni Elisa, pilit na ngumiti habang nag-ayos ng kanyang mga gamit. It feels like we just met yesterday. Yeah, sabi ni Nathan na medyo napaisip. I'm glad we met, Elisa. You've made this summer unforgettable. Nagkatitigan sila at kahit walang mga malalalim na pangako, alam nilang ang kanilang oras na magkasama ay nagbigay sa kanila ng mga alaala at pagkakaibigan na hindi malilimutan. Do you think we'll ever see each other again? Tanong ni Elisa, ang boses ay bahagyang nanginginig. I'd like to think so. Sagot ni Nathan na hinawakan ang kamay ni Elisa sa ibabaw ng mesa. But I guess we will just have to see where life takes us. Mula sa pagkakaalam ng kanilang mga plano, nagkaroon sila ng mga malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at hinaharap. Ngunit hindi pa rin nila alam kung anong mangyayari. Gayunpaman pinili nilang tanggapin ang kanilang pagkakaiba at ang posibilidad na maaaring hindi na sila magkasama muli sa hinaharap. A few months later, pagkatapos ng summer nagpatuloy sa kani-kanilang buhay, sina Elisa at Nathan. Si Elisa ay bumalik sa kanyang trabaho bilang photographer, na nagpunta sa iba't ibang mga lugar para sa kanyang mga proyekto. Samantalang si Nathan, bumalik sa kanyang negosyo na abala sa pagpapalawak ng kanyang kumpanya. Isang araw, habang abala si Elisa sa kanyang studio, natanggap niya ang isang liham mula sa isang hindi kilalang address. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita na ito ay mula kay Nathan. Ang liham ay puno ng salitang nagpapakita ng pagpapahalaga at pag-asa na magkakaroon pa sila ng pagkakataon na magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Sa liham. Dear Elisa, I hope this letter finds you well. I've been thinking a lot about our time together this summer and how it changed my perspective on many things. It was a brief but meaningful connection that I will always cherish. I've been following your work and I must say, you've continued to inspire me with your creativity and passion. I know we've both been busy with our lives, but I wanted to reach out and see how you're doing. If ever you find yourself with some free time, I would love to catch up and hear all about your recent projects and experiences. Perhaps we can meet and share stories about how our lives have unfolded since our unforgettable summer. Looking forward to hearing from you. Best regards, Nathan. Nang matapos na Elisa ang pagbabasa, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman kasi alam niyang ang liham na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at sigla. Habang nasa kanyang opisina si Nathan, nag-aantay siya ng tugon mula kay Elisa. Alam niyang hindi siya makapagbibigay ng anumang garantiya sa hinaharap. Ngunit umaasa siyang ang kanilang pagkakaibigan ay maaaring magbukas ng pinto sa bagong mga posibilidad. Anumang form yun. Ngunit sa ngayon, pareho silang naglalakbay sa kanilang landas. Nag-iisip ng mga susunod na hakbang at kung ano ang mangyayari sa kanilang espesyal na koneksyon na nagumpisa sa isang
hindi malilimutang taginit. As Nathan prepares for his upcoming trip to meet Eliza, he is focused on finalizing the details of their reunion. His excitement is palpable as he goes over his calendar, making sure everything is in order for their planned adventure. However, his plans take an unexpected turn when Rihanna, a persistent and obsessive colleague, arrives at the office unannounced. Nagayos si Nathan ang kanyang desk nang pumasok si Rihanna sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at hindi mabanggit na pagnanasa. Nang makita siya ni Nathan, medyo nagulat siya at nagkaroon ng konting pagkabahala. "Nathan, I need to talk to you," sabi ni Rihanna na halatang hindi nagbago ang kanyang desisyon. "Rihanna, I'm busy. Can't this wait?" Sagot ni Nathan. Ang boses ay may halong iritasyon. Alam na niya ang layunin ni Rihanna at pilit niyang nilalayo ang sarili sa babae. "No, it can't wait," sabi ni Rihanna na umupo sa upuan sa harap ng desk ni Nathan. "I need to tell you something important." Nathan's patience is wearing thin as he tries to maintain his professionalism. "Rihanna, we've been through this before. I'm not interested. I have someone else in my life now. And I would appreciate it if you respected that." Ngunit si Rihanna ay hindi nagpatinag. "I know about Eliza. I've heard about your plans, Nathan. But this is not just about that. I've been thinking a lot. And I believe that you and I are meant to be together. I'm willing to do anything to make that happen." Nagmukhang seryoso si Nathan habang dinadama ang pagbubuhos ng damdamin ni Rihanna. "Rihanna, it's not just about me not being interested. You're crossing boundaries here. I've asked you before to stop pursuing me, and yet, here we are again." Si Rihanna na medyo nasaktan sa mga salitang yun ay nagpatuloy sa kanyang pagsusumikap. "I don't care about boundaries, Nathan. I've loved you for so long, and I won't stop until you realize that we belong together. I've even tried to make changes in my life just to fit into yours." Naguguluhan at nainis si Nathan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malalim na paghinga. "Rihanna, this is not healthy. I appreciate your feelings, but you need to accept that I'm not available. You need to move on." Ngunit si Rihanna ay walang balak na magpatalo. "I can't just move on. I've invested so much in this. I'm going to do everything I can show to you that we belong together." Habang nangyayari ang tensyon sa opisina, si Eliza ay abala sa paghahanda para sa kanilang pagkikita. Nag-aalala siya na baka may mga problema na pumigil sa kanilang plano. Ngunit hindi niya alam ang mga pangyayari sa opisina ni Nathan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na maganda ang magiging kanilang muling pagkikita. Hindi alintana ang mga hadlang na maaaring makaharap. Habang nagiging mas mainit ang usapan nila ni Rihanna, si Nathan ay tumayo at nagpasya ng tapusin na ang pag-uusap. "I'm sorry, Rihanna. I really have to go now. I have plans that are very important to me. Please, for both our sakes, let this be the end of this conversation. I'm sorry." Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa pintuan. Samantalang si Rihanna ay naiwan na parang hindi siya tinatanggap. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at determinasyon, ngunit wala siyang nagawa kundi ang maghintay. As Nathan exits the office, he feels a sense of relief, but also anxiety about the situation with Rihanna. The tension in his mind increases as he prepares for his much-awaited meeting with Eliza. Aware that he needs to resolve his issues with Rihanna to focus fully on what's to come. Sa kabila ng mga abala at hindi inaasang pangyayari, ang muling pagkikita ni Nathan at Eliza ay patuloy na umaasenso sa plano. Parehong abala si Eliza at Nathan sa kanilang paghahanda, na umaasang ang kanilang pagkikita ay magdadala ng pag-asa at bagong simula sa kanilang relasyon. Ngunit ang mga hadlang at hamon sa kanilang landas ay tila nagpapalakas ng kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan, anuman ang mangyari sa hinaharap.
Nang umalis si Nathan sa opisina pagkatapos ng hindi maiiwasang pag-uusap kay Rihanna, ang pag-aalala at galit na nararamdaman niya ay mahirap iwasan. Napagtanto niyang kailangan niya maging matatag para sa nalalapit na pagkikita nila ni Lisa. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na ilayo ang sarili sa mga problemang personal. Hindi niya maaalis ang pakiramdam na ang problema kay Rihanna ay isang seryosong hadlang sa kanyang plano. Sa kabilang banda, si Elisa ay nagkakaroon ng mga huling pagsasaayos para sa kanilang pagkikita. Nagtatakda siya ng mga plano para sa kanilang itinerary. Nag-aayos ng mga detalye sa hotel at tinatapos ang mga huling paghahanda para sa kanilang paglalakbay. Ang kanyang puso ay puno ng saya sa pag-iisip ng muling pagkikita nila ni Nathan. Isang araw bago ang kanilang pagkikita, si Nathan ay nasa opisina. Sinubukan ang kanyang pinakamahusay na tapusin ang lahat ng trabaho at iwasan ang anumang iba pang distractions. Habang siya ay nagtatrabaho, pumasok si Rihanna sa kanyang opisina na may isang kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Nathan, kailangan natin pag-usapan ito muli, sabi ni Rihanna na may tiwala sa boses. Hindi kita maiiwan hanggat hindi mo pa natututunan na tayong nararapat sa isa't isa. Ngunit si Nathan ay tila wala ng pasensya. Rihanna, sabi ko na sa'yo diba, hindi kita gusto. Ang sinasabi mo hindi makakabuti sa ating pareho. Kailangan mong tanggapin ang desisyon ko. Ngunit si Rihanna ay hindi bumigay. Hindi maaari. Ako ang nagmamasid sa'yo. Nagmamahal sa'yo ng totoo. Paano kung may hindi mo pa alam? Paano kung may mga hindi ka pa alam? Baka may mga bagay kang hindi pa nakikita na maaari nating ayusin. Rihanna, sagot ni Nathan na tila nawawalan na ng pasensya. Naubusan na ako ng oras para dito. Napag-usapan na natin to diba ng maraming beses. Kung talaga mahal mo ako, dapat mong respetuhin ang aking desisyon. Ang pag-uusap nila ay umabot sa puntong sobrang emosyonal. Si Rihanna, na hindi na kayang itago ang kanyang pagkalito at pagnanasa, ay naglakad patungo sa desk ni Nathan at kinuha ang isang dokumento na may halong determinasyon. Nathan, sana maisip mo na ako. Kung talagang gusto mo maging masaya, subukan mo magbigay sa akin ng pagkakataon. Huwag mong isara ang pintuan nang hindi pa natin nasusubukan ang lahat ng posibleng paraan. Ani Rihanna na may halong pighati sa kanyang boses. Nang makita ni Nathan ang halatang pagkalito sa mga mata ni Rihanna, nagpasya siyang magpakatahimik at pumasok sa ibang silid upang humingi ng oras para sa kanyang sarili. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, si Elisa ay nag-aalala kung may mangyayari bang hindi maganda sa kanilang plano. Sa kanyang pag-iisip, nagdesisyon siyang tawagan si Nathan upang tiyakin na lahat ay maayos at walang problema sa kanilang paglalakbay. Habang nag-ayos si Elisa ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang telepono. Nathan? Tanong niya nang sagutin ang tawag. Hi, Elisa. Sagot ni Nathan na nagkaroon ng bahagyang pagkabahala sa boses. I'm just making sure everything is set for our meeting tomorrow. I hope everything is still on track. Of course, sabi ni Elisa na may kasiguraduhan. I've got everything ready, and I'm really looking forward to seeing you. Great, sabi ni Nathan. I've been so excited for this. I just had a small issue to deal with today, you know. But I'll make sure it won't affect our plans. Naramdaman ni Elisa ang bahagyang pagkabahala sa boses ni Nathan, ngunit nagpasya siyang huwag magtanong. Okay, just let me know if there's anything you need from me. I'm really excited to catch up. Nang matapos ang tawag, si Nathan ay muling nag-concentrate sa kanyang trabaho. Sinusubukan niyang kalimutan ang lahat ng nangyari sa kanyang opisina. Nagpapakadalubhasa siya sa kanyang mga huling paghahanda para sa paglalakbay. Kahit na ang isipan niya ay abala sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Habang ang kanilang muling pagkikita ay malapit na, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at kaba. Ang mga hadlang na kinakaharap ni Nathan at Elisa ay nagbigay daan sa kanilang bagong simula. Ang katanungan ay kung paano nila haharapin ang kanilang mga hamon at kung paano nila mapapanatili ang kanilang koneksyon sa kabila ng lahat ng pagsubok na dala ng kanilang mga personal na buhay. Habang nag-aabang sa kanilang paglalakbay, pareho silang nag-aasam
na makahanap ng tunay na kasiyahan at pagkakaunawaan sa isa't isa, kahit na may mga hindi inaasahang pagsubok na hinaharap. Pagkatapos ng matinding paghahanda at pag-aalala, dumating na ang araw ng pagkikita ni Nathan at Elisa. Ang araw ay maliwanag at puno ng pag-asa. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang maganda at tahimik na parke sa gitna ng lungsod, kung saan sila ay magkasamang mag-enjoy sa isang picnic. Pumunta si Elisa sa parke na may dalang picnic basket at isang maligayang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tumatalon sa saya sa pag-iisip ng muling pagkikita nila ni Nathan. Habang siya ay naglalakad patungo sa lugar na pinagkasunduan nila, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng kanilang nakaraang mga pag-uusap at ang mga pangarap para sa kanilang hinaharap. Makikita si Nathan na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Nagdadala ng isang bouquet ng mga bulaklak na pinili niyang ibigay para kay Elisa. Ang kanyang ekspresyon ay naglalaman ng pagkaseryoso at pag-alala, ngunit nang makita niya si Elisa na papalapit, ang kanyang mukha ay lumiwanag ng ngiti. "Hey, Elisa," sabi ni Nathan nang makita ang babae. Ang boses niya ay may kasamang saya. "I'm so glad to see you." "Hi, Nathan," sagot ni Elisa na may ngiti sa labi. "I'm really happy to be here. I miss you." Pinalapit ni Nathan si Elisa at ibinigay ang bouquet ng mga bulaklak sa kanya. "I got this for you. I thought it would be a nice touch for our reunion." "Thank you," sagot ni Elisa, tinanggap ang bulaklak at inamoy ito. "They are beautiful. I'm so glad we could finally meet." Pagkatapos sa kanilang mainit na pagkikita, nagsettle sila sa picnic area. Ang lugar ay puno ng mga puno at may magandang tanawin na nagpapalakas sa kanilang mga loob. Habang nag-uumpisa silang mag-set up ng picnic blanket, ang usapan ay tila nagiging natural at magaan. "So, how was your day?" tanong ni Nathan habang inaayos ang pagkain sa blanket. "Busy but good," sagot ni Elisa. "I was really looking forward to this. I was a bit nervous but also very excited." "I'm glad you're excited," sabi ni Nathan na naglalagay ng mga pagkain sa blanket. "I've been looking forward to this as well. I think it's been a long time coming." Habang sila ay nagsasalo ng pagkain, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagsimula silang pag-usapan ng kanilang mga karanasan sa nakaraang taon, kung paano sila nagbago, at ang mga pangarap nila para sa hinaharap. "So, tell me more about you. About what you've been up to since we last talked," tanong ni Nathan, nagsimulang magsalita ng mas malalim. "Well, I've been working on some new projects and trying to balance work with my personal life. It's been challenging, but I'm learning a lot. I've also been reflecting on what really matters to me," sagot ni Elisa. "I can relate to that. I've been dealing with some personal challenges too. It's been tough, but it's also given me a lot of perspective. Meeting you again and having this time together feels like a much-needed break from everything." Si Elisa na seryosong nakikinig ay nagtanong, "What kind of challenges have you been facing?" Nathan took a deep breath before answering. "Mostly work-related issues and some personal conflicts. I had to deal with some people who were not so respectful of my boundaries. It's been draining, but it's also made me appreciate the things that really matter." Si Elisa na nakikinig ng maigi ay nakaramdam ng simpatsya. "I'm sorry to hear that. I'm sure it's been really tough for you. But I'm glad you're here now, and I'm happy to be able to spend time with you." "Thanks, Elisa," sabi ni Nathan na may sinseridad sa boses. "It means a lot to me that you're here. I think we both needed this time to reconnect and just be ourselves." Habang ang kanilang pag-uusap ay lumalalim, biglang dumating si Rihanna sa parke. Nagmamasid mula sa isang distansya. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pagkabahala, na tila hindi makapaghintay na makipag-usap muli kay Nathan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkabahala kay Nathan na medyo nahulog sa kanyang pagkakasama kay Elisa.
Nakita ni Elisa ang pagkakabagabag sa mukha ni Nathan. Is something wrong? Tanong niya, nagmamasid sa direksyon ng tingin ni Nathan. Nathan's expression changed as he looked towards Rihanna. Nothing, Elisa. Just a past issue that I thought was resolved. Si Elisa na nag-aalala sa kanyang narinig ay nagpasya na ituloy ang kanilang pag-uusap. Let's not worry about it right now. We're here to enjoy our time together. Let's focus on us. Ngunit ang tensyon sa paligid ay hindi may kakaila. At ang sitwasyon ay tila nagiging mas komplikado. Si Nathan ay nagtatangkang huwag pansinin ang presensya ni Rihanna habang patuloy na binibigyan ng pansin si Elisa. Ang pag-asa ng kanilang muling pagkikita ay nagiging matindi habang sinisikap nilang mag-focus sa kanilang oras na magkasama sa kabila ng mga abala sa paligid. Habang ang oras ay lumilipas, pareho silang nag-aasam na magtagumpay ang kanilang pagkikita na hindi hinahayaang hadlangan ng mga hindi inaasang pagsubok sa kanilang paligid. Habang ang oras ay lumilipas, nagpatuloy ang pag-uusap ni Nathan at Elisa, ngunit hindi may kakailang tensyon sa pagitan nila. Ang presensya ni Rihanna sa parke ay patuloy na bumabalik sa isip ni Nathan, kaya't kahit anong gawain nila, ay tila hindi may pagpatuloy ng maayos. Si Rihanna ay hindi pa rin umaalis, nananatiling nasa malapit na lugar at nagmamasid. Are you sure everything is okay? Tanong ni Elisa. Nararamdaman ang pagkaabalang nararamdaman ni Nathan. It seems like something is bothering you. Si Nathan na nagtatangkang magpanggap na normal ang lahat ay nagbigay ng isang magaanang ngiti. It's nothing, Elisa. Just some old issues that I thought were settled. I don't want it to ruin our time together. Okay. If you ever need to talk about it, I'm here to listen. Sagot ni Elisa na nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanilang picnic. Habang nag-uusap sila, si Rihanna ay lumapit ng konti sa kanilang direksyon. Sinusubukan na magpumilit na makipag-usap kay Nathan. Ang mga hakbang niya ay dahan-dahan ngunit tiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pagnanasa na makuha ang atensyon ni Nathan. Nathan! Tawag ni Rihanna habang siya ay malapit na sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa at pag-alala. Can we talk? Nathan's expression darkened as he looked at Rihanna. Rihanna, I told you before. We're done. Please, just leave us alone. Leave you alone? Sagot ni Rihanna na may kasamang takot at galit sa boses. I can't do that. I need to talk to you. I need to explain. Si Elisa na nag-aalala sa pag-usbong ng sitwasyon ay nagpasya na makialam. Excuse me, but we're having a private conversation here. I don't think you should be interrupting. Si Rihanna na tila walang pakialam sa mga sinabi ni Elisa ay nagpatuloy sa pagsasalita kay Nathan. Nathan, please. I just need a few minutes. I'm really sorry for everything. I know I made mistakes, but I'm trying to make things right. Nathan sighed deeply. Tumingin sa mukha ni Elisa at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Rihanna. Fine. Just make it quick. Elisa, I hope you understand. Elisa nodded. Nagpakita ng pagkakaalam na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Okay, I'll be here. Nathan and Rihanna walked a few steps away mula kay Elisa upang magkaroon ng sapat na privacy para sa kanilang pag-uusap. Ang tensyon ay tila lumalakas habang ang dalawang tao ay nag-uusap ng masinsinan. Rihanna, I don't know how many times I have to tell you. Simula ni Nathan, ang tono ay naglalaman ng matinding pagkabahala. I'm not interested in rekindling anything. I'd move on. Si Rihanna na malapit nang umiyak ay sumagot. I know, Nathan. I just needed to tell you that I'm really sorry. I didn't realize how much I was hurting you until it was too late. Si Nathan na naglalaman ng matinding emosyon ay nagbigay ng matigas na sagot. I appreciate your apology, but it's not enough. I need you to understand that our past is over. I'm trying to move forward with my life. Habang nag-uusap ang dalawa, si Elisa ay nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng mixed emotions.
Ang sitwasyon ay tila mahirap para sa kanya, ngunit pinili niyang maghintay at magbigay ng puwang kay Nathan upang malutas ang kanyang issue. Si Rihanna na sa wakas ay nakikita ang tunay na kahulugan na pag-uusap nila, ay nagpasya ng magbigay ng huling pahayag. I understand if you want to move on, Nathan. I just hope you can forgive me. I really do care about you. Si Nathan na hindi nakatiis ay nagsalita ng may kahinhinan. I'm trying to forgive Rihanna, but it takes time. I need to focus on my future now. Nang matapos ang pag-uusap, nagpasya si Rihanna na umalis. Ngunit bago siya umalis, siya ay humarap kay Eliza na nag-aabang sa gilid. I'm sorry for the disturbance. I hope you have a great day, sabi ni Rihanna. Si Eliza na nagpapakita ng sinseridad ay nagbigay ng sagot. Thank you. I hope you find what you're looking for. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Nathan kay Eliza. Ang kanyang mukha ay naglalaman ng pagod, ngunit may pag-asa. I'm really sorry about that. I hope it didn't ruin our time. Si Eliza na nagpapakita ng malasakit ay nagbigay ng ngiti. It's okay, Nathan. We can continue our day. We both need this time to enjoy. Si Nathan naman na nagpapakita ng pag-asa ay umupo muli sa picnic blanket. Thank you for understanding, Eliza. I appreciate your patience. Habang patuloy silang nag-uusap at nag-enjoy sa kanilang picnic, ang karanasang ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa pagitan nila. Ang kanilang koneksyon tila mas lumalalim habang sinusubukan nilang mag-focus sa magandang aspeto ng kanilang pag-uusap. Kahit na ang mga pagsubok ay patuloy na dumarating sa kanilang paligid. Sa huli, ang kanilang relasyon ay nagiging mas komplikado, ngunit puno ng pag-asa. Habang ang bawat isa ay naglalakbay sa kanilang sariling landas, patungo sa pagunlad at pagunawa. Matapos ang nakakapagod na pag-uusap kay Nathan, umalis si Rihanna na puno ng galit at pagkalungkot. Ang kanyang galit ay hindi nagwagi sa kanyang puso at sa halip, ang nararamdaman niyang pagkabigo ay nagbigay daan sa mas masilumuot na plano. Habang siya ay umuwi, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip ng malalim tungkol sa ginawa niyang pagkakamali at kung paano niya maaayos ang sitwasyon. Rihanna's mind raced with a mixture of resentment and obsession. Her desperation to win Nathan back turned into a dangerous fixation. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya mapakali. At bawat oras ay puno ng pag-aalala at pangarap na maaaring magbago ang lahat. Isang araw nagpasya si Rihanna na gumawa ng isang radikal na hakbang. Nakita niya si Nathan at Eliza na magkasama sa parke. Nag-e-enjoy sa kanilang oras, nagluluto ng barbecue at nagkakaroon ng picnic. Ang kanilang saya ay tila nagpapataas ng tensyon sa kanyang puso. Habang nakatago sa isang malapit na bush, pinapanood niya ang kanilang bawat galaw at isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ko kaya makita siyang masaya kasama ang iba. Bulong niya sa sarili. Kung hindi ako magiging dahilan ng kanyang kaligayahan, wala na lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para makuha siyang muli. Nagtungo siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng ilang mga produkto na maaaring magdulot ng panganib. Ang ilan sa mga ito ay mga kemikal na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ang kanyang plano ay magbigay ng isang malalim na pahayag na maaaring makasira sa buhay ni Nathan at Eliza. Sa kabilang banda, si Eliza ay nagmamasid sa malayo na may pag-aalalang habang si Nathan ay masigasig na nag-aalaga sa picnic setup. Nathan, are you sure everything's alright? You seem a bit distracted. Si Nathan na naglalaman ng emosyonal na stress ay nagbigay ng isang mapanlikhang ngiti. It's just some old issues that need to be sorted out. I'm trying to focus on us right now. Si Eliza na hindi makapaghintay na magpakatotoo ay nagbigay ng reassuring touch. If there's anything you need to talk about, I'm here. Pagkatapos ng kanyang pag-aalala, nagpunta si Rihanna sa kanilang parke na may dalang maliit na bag na puno ng mga kemikal. Ang kanyang intensyon ay maghahasik ng kaguluhan sa picnic na yon. Habang siya ay papalapit, nagtago siya sa likod ng mga puno.
naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilunsad ang kanyang mga plano. Dapat magtagumpay ako sa planong to. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at galit. Hindi ko na kayang tanggapin na siya ay masaya sa iba. Sa oras na yon, si Nathan at Elisa ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain at usapan. Hindi nila alam ang panganib na paparating. Si Rihanna na may isang maliit na pakete na puno ng kemikal ay umangat at nagpatuloy sa plano. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tinapon niya ang mga kemikal sa direksyon ng picnic setup. Nang makita ni Elisa ang mga kemikal na bumagsak sa pagkain, mabilis niyang tinanggal ang mga ito at sinubukang lumayo mula sa lugar. "Nathan, ang pagkain! May nangyari!" Sigaw niya habang siya ay nagsusuri ng sitwasyon. Si Nathan na nagmamadali ay agad na naghanap ng mga pagkain at sinubukang tiyakin ang kaligtasan. "Kailangan na nating umalis dito. There's something dangerous." Habang ang mga tao ay nag-aalala sa paligid, si Rihanna na natagpuan ang kanyang sarili na walang magawa ay nagkaroon ng matinding pag-aalala. Ang kanyang plano ay tila nagkakaroon ng kabiguan at ang kanyang galit ay pinalitan ng matinding pagsisisi. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, siya ay nahulog sa lupa at nagsimulang umiyak ng malakas. "Bakit ko ginawa to? Anong nangyari sa akin?" Umiiyak niyang tanong sa sarili habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng insidente, ang mga otoridad ay dumating sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Si Nathan at Elisa, na nagbigay ng mga detalye tungkol sa insidente, ay nakatanggap ng tulong mula sa mga otoridad upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Samantala si Rihanna ay dinala sa isang lugar upang makakuha ng medikal na atensyon. Ngunit ang kanyang emosyonal na estado ay nagbigay ng pagkabahala sa lahat. Habang naglalakad si Nathan at Elisa papalayo mula sa parke, ang kanilang pag-uusap ay puno ng takot at pagkabahala. "Nag-aalala ako para kay Rihanna," sabi ni Nathan habang tinutulungan si Elisa na lumayo mula sa parke. "Hindi ko inaasahan na ang lahat ng ito ay mangyayari." Si Elisa, patuloy na nagbibigay ng suporta, ay nagbigay ng mahigpit na yakap. "We should focus on getting through this together. It's been a tough day, but we have each other." "Yes, we do. And I'm grateful for your support." Si Nathan na naglalaman ng damdamin ng pagkalungkot at pangungulila ay sumang-ayon. "Just to remember, Nathan, no matter what happens, we'll get through this together. I'm here for you, and we'll face any challenge that comes our way." "Thank you, Elisa. I'm lucky to have you in my life." Nagpasalamat si Nathan sa pag-unawa ni Elisa, na nagbigay ng mahigpit na yakap. Matapos ang insidente sa parke, si Nathan at Elisa ay nagpasya na dumaan sa ilang oras sa pagninilay-nilay at pag-aalala sa kanilang mga sarili. Ang pagkakaroon ng oras na magkasama sa bahay ay nagbigay daan sa kanilang mga malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang relasyon at mga hamon na kanilang hinaharap. Ang kanilang mga damdamin ay tila lumalalim, ngunit hindi rin nakaligtas sa kanila ang mga hindi inaasahang issue na maaaring magdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Sa isang maaliwalas na umaga, nagpasya si Elisa na tawagan ang kanyang kaibigan, si Pablo, na hindi pa nila nakikilala ni Nathan. Si Pablo ay matagal na kaibigan ni Elisa at regular silang nagkikita ni Elisa para na rin makapag-catch up. Sa pagkakataong ito, nagplano silang magkita sa isang cafe sa gitnang syudad upang mag-usap tungkol sa mga bagong proyekto at personal na buhay. Nang malaman ni Nathan ang tungkol sa planong pagkikita ni Elisa at Pablo, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na selos. Nakaramdam siya ng panghihina at kabang dulot ng takot na maaaring may mangyari sa pagitan ni Elisa at ng kaniyang kaibigan. Sa halip na ipahayag ang kaniyang saloobin sa maayos na paraan, nagdesisyon si Nathan na ipakita ang kaniyang pagkabahala sa isang hindi maipaliwanag na paraan. "Elisa, sa tingin ko hindi maganda ang pagkikita mo kay Pablo. Bakit kailangan mo pang makipagkita sa kanya? Hindi mo ba naisip na baka may mga taong nagkakaroon ng maling interpretasyon sa inyong pagkikita?" sabi ni Nathan. Si Elisa na nakaupo sa sofa habang binabalot ang kaniyang mga gamit para sa kanilang lakad ay nagulat sa sinabi ni Nathan. "Nathan, si Pablo isang matagal ng kaibigan ko.
Wala namang masama sa pagkikita namin. Tungkol to sa trabaho at personal na pagkakaibigan. Sa halip na magpatuloy sa pag-uusap ng maayos, lumala ang sitwasyon at nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan nilang dalawa. Si Nathan na nag-aalala at naguguluhan, naging emosyonal at nagpasya na magtaas ang boses. Paano mo nasasabi na walang masama sa pagkikita mo kay Pablo? Hindi ko maiwasang mag-isip na baka may mangyari sa pagitan nyo. Hindi mo ba naiisip ang mga nararamdaman ko? Si Elisa na nagulat sa biglang pagtaas ng boses ay nagpasya na magpaliwanag maayos. Nathan, hindi mo ba naiintindihan na hindi ko kayang palagi magbago ng plano para sa'yo? Hindi to tungkol sa'yo, sa akin lang, kundi sa personal kong relasyon sa mga kaibigan ko. Matapos ang mainit na pag-aaway, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpakatotoo sa isa't isa at mag-usap na maayos. Nakita ni Elisa na ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ay isang pagsubok sa kanilang relasyon. Nagpasya siyang makinig ng mabuti sa mga saloobin ni Nathan at ipaliwanag ang kanyang pananaw. Okay Nathan, umupo tayo at pag-usapan natin to. Kailangan natin mag-usap na maayos upang may paliwanag ko sa iyo ang lahat. Naupo sila sa sofa at si Nathan ay nagpasya na magpakatotoo sa kanyang mga nararamdaman. I'm sorry for getting so upset earlier. It's just that I've been feeling insecure. I guess I'm scared of losing you. Nag-alala si Elisa sa nararamdaman ni Nathan. Kinuha niya ang kamay ng binata at nagbigay ng reassuring touch. Nathan, you have nothing to worry about. My relationship with Pablo is purely professional and platonic. What matters most to me is us. I need you to trust me. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy ng mas malalim, kung saan bawat isa ay nagbigay ng kanilang mga saloobin at nararamdaman. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng damdamin at pag-intindi. Nathan, naiintindihan ko ang iyong mga pagkabahala, pero sana malaman mo na ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko gustong magdulot sa iyo ng sakit. I need you to understand that my relationship with Pablo does not change how I feel about you. Si Nathan na nakikinig ng mabuti ay nagpasya na ipakita ang kanyang pag-unawa. I understand, Elisa. It's just that sometimes I'll let my insecurities get the best of me. I'll try to be better and trust you more. Nakangiti si Elisa at nagbigay ng mahigpit na yakap kay Nathan. That's all I asked for. We're a team, and we need to support each other through everything. Pagkatapos ng pag-uusap nila, bumalik si Elisa sa pagkikita kay Pablo. Ngunit nagpasya siyang ipaalam kay Pablo ang nangyari. Pablo, I need you to know that there were some misunderstandings between Nathan and me. He was feeling insecure, but we've worked things out. Si Pablo na nagbigay ng pag-intindi ay sumagot. I understand, Elisa. Relationships can be challenging. And it's good to hear that you and Nathan are working things out. Just let me know if there's anything I can do to help. Nagpasalamat si Elisa at nagbigay ng maganang ngiti. Thank you for understanding. I appreciate your support. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagbuo ng pagtitiwala at pagmamahalan sa pagitan ni Nathan at Elisa. Nagpatuloy silang magtrabaho sa kanilang relasyon. Natutunan nilang magkomunikasyon ng maayos. At mas nagpalalim pa ang kanilang pagkakaalam sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagiging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang mga pagtanggap sa isa't isa at ang kanilang pagkakasunduan ay nagbigay diin sa kanilang relasyon, na nagpapalakas sa kanilang pagmamahalan at nagsisilbing pundasyon sa kanilang hinaharap. Sa kabila ng lahat ng hamon, ang kanilang relasyon ay patuloy na nagiging mas matatag at puno ng pag-asa. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Pinaparating lamang ng istorya nito na minsan sa buhay natin, may isang tao tayong hindi sinasadyang makikilala. May mga pangyayaring hindi natin maintindihan at bigla na lang nakikita. Kaya nga sabi, diba, hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa ibang tao o sa isang tao na mahalaga para sa iyo. Dahil darating ang araw
sa biglaang pagkakataon sa hindi inaasahang pagkakataon. Makikilala mo ang isang taong magbibigay sa'yo ng hindi mo inaasahang pagmamahal. Pagmamahal na magdudulot sa'yo ng kapayapaan, ng kasiyahan sa hinaharap. Para naman kay Rihanna, hindi mo dapat ipilit ang iyong sarili sa isang taong wala na talagang maibibigay na pagmamahal para sa'yo. Dahil kung ipipilit mo ito, hindi lang ikaw ang maapektuhan, pati na rin ang ibang tao. Or worst case, baka makagawa ka pa ng isang bagay na hindi mo inaasahan, na siya ring babalik sa'yo sa hinaharap, na siya ring magpapahirap pa. Kaya mas maganda mag-move on ka na lang. Maging masaya ka na lamang sa taong minahal mo ng sobra. At tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa. Dahil malay mo isang araw, hindi mo lang alam, nasa harap mo na pala ang mas magpapaligaya sa'yo ng higit sa kanya. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.